Balita naman sa mga lalawigan, nagdeklara na ng state of calamity sa Ilocos Norte at Batanes dahil pa rin sa lawak ng pinsala ng Bagyong Julian sa dalawang probinsya. Sa barangay Babalashawan sa Santa Maria, Ilocos Sur, rumagasa ang tubig mula sa Pinsal Falls sa kasagsagan po yan ng pananalasa ng Bagyong Julian. Ang ilan sa floating cottages, iniwan na lang at hindi na iniahon dahil sa biglang pagragasa ng tubig. Sa Vintar, Ilocos Norte, ilang kalsadang hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Kabilang dyan ang Barangobong Bridge sa Barangay Dipilat. Hinarang naman ang makapal na putik sa boundary ng Barangay Malampa at Barangay Manarang. Hindi pa rin ito madaanan ng mga motorista hanggang sa ngayon. Samantala, maulan pa rin po at malakas ang alon sa Sabtang, Batanes dahil po sa epekto ng super bagyong si Julian. Sa pinakahuling balita nga po'y gumuho ang ilang mga kubo doon. Sa lakas din po ng alon ay napinsala rin ang mga bangka. Sa ilang bahagi po ng barangay Sinakan ay nagkalat ang mga nilipad na yero. Sa assessment po ng Batanes PDRRMC, aabot sa 2,000 at 400 bahay ang napinsala ng Bagyong Julian. Aabot naman sa higit na 170 ang pamilyang inilikas. Sa iba pang mga balita sa mga lalawigan, mga kapatid, 3 ang patay, kabilang ang 2 bata sa salpukan ng tricycle at isang truck sa Candaba, Pampanga. Base sa investigasyon, sakay ng tricycle ang mga biktima. Habang bumabiyahe ang tricycle, bigla itong nag-U-turn sa lane na binabaybay ng isang truck. Hindi na raw nakahinto ang truck kaya't nasalpok ang tricycle. Ayon nga sa barangay, madalas may naaaksidente sa lugar pero ito raw ang pinakamalalang aksidente sa ngayon. Humingi naman ng tawad ang driver ng truck. Sa ilang pang balita sa Tarlac naman, sa pulsa video ang pag-hold up at pananaksak sa isang grade 7 student sa Tarlac City. Nakaupo lamang sa waiting shed ang babaeng biktima ng lapitan po ng isang lalaki at inundayan ng saksak gamit po ang screwdriver. Umalis lamang po ang lalaki nang makuha ang cellphone ng estudyante. Sugat sa tuhod, sikot yan ang tinamo ng biktima. Sa tulong nga po ng CCTV ay agad pong naaresto ang 24 anyos na suspect. Nagawa lamang daw niya ang naturang krimen dahil daw ho sa kanyang mga utang. Kalaboso naman ng isang lalaki matapos umanong gahasain ang kanyang sariling ina sa Kandihay, Bohol. Mismo ang biktima ang nagsumbong sa mga pulis. Hindi na raw niya masikmura ang pang-aabuso ng kanyang anak. Ang kwento po ng senior citizen na ina, 2 beses siyang hinalay ng 40 anyos na anak. Napag-alamang bagong laya lamang ang suspect matapos makulong ng 14 na taon dahil pa rin sa kasong murder. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.